Kakaumpisa pa lang ng taong 2011, kaliwat kanang ingay na ang ginagawa ng mga Pilipinong atleta. Bukod sa sikat na Philippine Azkals, may bagong susubaybayan ngayong taon ang mga Pilipino. Sa katauhan ni Billiards World Champion Dennis Orculio, may report si Chino Trinidad. Maihahanay na nga ang World 8-Ball Champion na si Dennis Orculio sa grupo ng magigiting na billiard champions tulad nina Efren Batarigues, Ronnie Alcano, Alex Pagulayan at Django Bustamante matapos niyang patumbahin ang determinator na si Niels Fayen ng Netherlands sa katatapos na 8-Ball Championship sa United Arab Emirates. Talagang masayang-masaya ako na nakabilang na ako sa kanila, na napasama na ako sa kanila. So, napakahirap nga makamit tong event na ito. Hindi na bago ang kampyonato sa matinik na si Orculio. Naging gold medalist siya sa 9-ball singles sa Asian Games noong 2010. Kaisa-isang Pinoy na nanalo sa BCA Open 9-ball championships noong 2007 at nagkaroon ng iba't ibang titulo sa magkakaibang billiard tournament sa Amerika noong 2006. Ngunit ang pagkapanalo niya ng World 8-Ball Crown ay may tuturing pa rin na isang dream come true dahil ito ang pinakamalaking torneo na kanyang napanalunan. At ang kanyang breakthrough win na ito ay may kaakibat na $40,000 prize money. Masayang-masaya talaga ako. Inspirasyon ko kumbaga yung mga sa buong, kumbaga yung lahat ng mga Pilipino, itong panalo ko para sa kanila ito, sa bayan. Galing sa pamilya ng mga mangingisda sa Surigao si Dennis na muling papalaot sa isa na namang paghamon sa Marso 20 sa Japan 10-Ball Open Tournament. Chino Trinidad, GMA News. At ka-one-on-one na po natin ngayon ang World 8-Ball Champion, ang ating pong kababayang si Dennis Orculio. Magandang gabi, Dennis. Congratulations. Salamat sa parangal na ibinigay mo hindi lang sa iyong sarili o sa iyong pamilya, kundi sa buong sambayan ng Pilipino. Magandang gabi sa iyo, Mama. Karangalan ko na nakaharap ko kayo. Una muna, may kaguluhan kami sa media kung Orculio ba? Orculio? Ano ba ang tamang spelling ng iyong pangalan? See you, See Orculio. you. Yun yung tama talaga. Kaso lang, nagkaroon ng problema sa birth certificate ko noong time na yon. Ayun. Nung unang punta ko sa Japan. So, kailangan aalis na ako eh. So, ang ginawa, kasi nag-request ako ng birth certificate mula sa probinsya. So, yun ang pinadala ng lolo ko. So, sinunod Ayun. ko na lang. Okay, so Orculio. Orculio. O-R-C-U-L-L-O. Bakit Robocop ang tawag sa'yo? Hindi ko na nga rin alam, Ma'am. Pero ang nangyari, yung manager ko po, sabi raw nila, sa mga tao din, pag naglaro daw ako, para daw robot daw ako. So, para bang pag pinindot mo, yun na yun. Parang ganon. So, yun ang expectation nila. So ako naman, wala akong alam doon. So, siguro, okay na. Medyo binuenas naman ako nung dumikit yung pangalan na yun. Natutuwa ako, dati ka raw mangingisda. Opo, sa edad kong 9 years old, sumasama po ako sa lolo ko at saka sa uncle ko na may isda sa laut. Nanguhuli po kami ng tuna. Talaga. Paano ka napasok sa bilyar? Yung lolo ko po is, meron po siyang bilyaran sa bahay niya. Sa edad ko ng 8 years old, nakikita ko po siya naglaro. Pero noong time na yun, parang laro-laro lang ng, kumbaga, yung gumagaya lang ako. Okay. Hindi ko naman na inaasahan na ito pala yung patutunguhan sa akin na, kumbaga, binigay sa akin ng Panginoon Diyos. Ito pala yun, siguro talagang, ikaw, kumbaga, parang binigyan niya ako ng, kumbaga, mission dito sa bansang ito. Kumbaga, ikaw ang, kumbaga, ito linya mo. So, thankful naman dahil sa nagawa ko ngayon, medyo maganda yung narating ko. So, nakapagbigay tayo ng karangalan sa bansa. So, Ito pang hindi nalalaman sa'yo, ang tatay mo raw ay nawala sa laot? oo, no, sa edad ko ng, I think, 4 years old. Pati yung chewing ko, 3 weeks ago na nawala siya sa Surigao, sa laot. Hanggang ngayon, hindi siya nakikita. So, malungkot ako kasi, siyempre, close ko rin yung chewing ko. So, sana kung saan man siya, ganun. Naku, pasensya ka na, mukhang napaiyak ka pa namin. Pero, congratulations. Ito ba yung trophy mo? Ito yung trophy ko na, basag siya. Kasi, siguro, hindi ko, nakalimutan ko kasi magsabi doon sa crow na lagyan ng fragile. So, pero nasikaso naman yung ginawa ng kapatid ko. Nadikit naman, ano? Oo, nadikit ako.
pakikwento mo nga sa amin, paano mo nakamit yan? Anong dasal ang ginawa mo? Anong strategy ba ang ginawa mo sa billiards table? Bago ko tumulak ng Dubai, talagang nakita ko na yung lineup. Actually, hindi ako seeded player. Wala akong slot sa tournament nito. Ang ginawa, kausap ko yung manager ko. So, walang slot na binigay. At kauwi ko lang noon, galing ako ng Amerika. Nanalo ako doon ng 9-ball championship. So, kinausap ako. Sabi ko, ma'am, mag-elimination na lang tayo. Dadaan tayo sa elimination. Okay lang naman sa akin kahit mag-elimination tayo. So, okay yun. Tumulak ako. February 10. So, nag-elimination ako. Sa awa ng Diyos, pumasok naman ako. Nung time na yon talagang nag-iinsayo ko ng gusto dahil alam ko na itong tournament na ito ay napaka mabigat talaga. So, tsamba, pero sinamahan mo rin yan ng dasal at Talaga, practice. practice. Talagang bago ako lumaban, talagang nagdadasal ako na sabi ko sa Panginoon na hindi ko kayang gawin na ako lang mag-isa. At samahan niya ako ng kumbaga suporta. At talagang pag nandiyan, kapag tumawag ka sa Panginoon, talagang bibigay sa'yo. $40,000 pa nakasama ng trophy. Tama ba? 40,000? 40,000. So, halos 2 milyong piso Halos yun. 2 milyon, oo. Naku, andyan si misis mo. Napag-usapan nyo na ba kung anong gagawin mo? Yung pera ko, talagang siya na mamahala sa lahat ng pera ko. Salamat ako sa misis ko at siyempre sa manager ko, Boss Perry Mariano. Lagi siyang nandyan sa akin sa lahat ng oras. At sa lahat ng mga laban namin, siya ang sumusuporta sa akin. Boss, maraming salamat, boss. Siyempre, sa asawa ko, sa pamilya ko. Sa lahat ng mga tao doon sa Middle East na sila ang sumuporta sa lahat ng mga atletong Pilipino, lagi silang nandun para sa Pilipino athlete. So, nagpapasalamat ako sa lahat sa kanila. Dennis, palagay mo, bakit magaling tayo mga Pilipino sa bilyar? Andiyan na si Bata, nandiyan na si Bustamante, nandiyan na si Alcano, at ngayon, meron pang Dennis Orculio. Oo, napaka-talented mga Pinoy. Talagang ang Pilipino, talagang matyaga sa basta kahit ano, pinag-aaralan talaga kung paano. Siguro talagang, tingin ko talagang, talented talaga tayo mga Pilipino. Dennis, isa pang nalaman ko sa'yo, grade 3 daw ang natapos mo. At sabi mo raw, daig ka na nung anak mong grade 4. Oo nga eh. Hindi, ang anak ko is grade 1 pa lang. Pero magaling na siya magsalita ng English. Sabi ko, anak, baka pagdating araw, baka hindi ko na kayang yung mga sinasabi mo. So, grade 3 lang natapos ko. So, medyo hindi maganda yung pero nag-aaral-aral na lang ako pa konti-konti, experience, mga ganon. So, siguro talagang ito lang narating ko, pero okay lang. Napaka-inspiring ng buhay mo, Dennis. Pwede ko bang hihingan ka ng leksyon na maaari mong ibahagi sa ating mga manonood? Lalo na yung mga bata dyan na naghahanap ng gusto nilang direksyon sa buhay. Ano ba ang leksyon sa buhay na maibabahagi ng champion na si Dennis Orculio sa kanila? Unang-una, yung mga anak ko, pipilitin ko na makatapos sila sa pag-aaral, na huwag silang tumulad sa akin na wala akong natapos sa pag-aaral. At lalo na yung mga kabataan, sana unahin nyo yung pag-aaral kasi ngayon ko lang nalaman talaga napaka-importante kung may pinag-aralan ka. So, lalo na pag nasa ibang bansa ka, kailangan mo magsalita ng Ingles. Pinaka-importante yun. So, sana mga kabataan, pag-aral kayo mabuti at umiwas kayo sa mga masamang bisyo, lalo na yung mga drugs, no? So, marami akong nakikita sa daan na yung mga nagra-rugby boys, mga ganon. So, sana iwasan nyo yon kasi masama sa katawan yon at isipin natin yung future. So, kahit gusto nilang magbilyar, dapat unahin pa rin nila yung pag-aaral. Unahin pa rin yung pag-aaral kasi ang bilyar, kung may time ka, matapos mo mag-aaral, tulad yung anak ko, pagkatapos niya, sabi ko sa kanya, pilit kong pinapaintindi sa kanya na anak, kailangan mag-aaral ka muna. Pagkatapos mo mag-study, maglaro ka. Pagkatapos yun. Maraming salamat, Dennis Orculio, at congratulations Salamat sa po, iyo. ma'am. Maraming salamat.